ang turingan ng bawat isa. Ibig sabihin, mga kapatid ko, mayroon kang paggalang, mayroon kang paggalang sa kapakanan ng iyong kapwa. Amen po ba, mga kapatid? Yun yung importante sa bawat isa sa atin. Dahil tayo ay naglilingkod lahat sa Panginoon. Ang Diyos ang dapat kumokontrol sa church. Hindi ang tao. Everybody say amen. Amen. Everybody say amen. Amen. Hallelujah. Mahirap pagka ang simbahan, mga kapatid, kontrolin ng tao. Wala na, patay na. Nalulungkot ako. May mga church, mga kapatid, kinokontrol ng tao. Hallelujah. Ginagawa, mga kapatid ko, papit yung pastor. Hindi yan church ng Panginoon. Ang church ng Panginoon, kumokontrol siya. Yes, amen. Ang pagpapala ng Diyos nang galing sa Kanya, binubuhos siya sa atin. Tayo lang daluyan ng mga pagpapala. Tayo lang ang recipient ng mga pagpapala ng Panginoon. Tayo lang, mga kapatid ko, ang gagamitin ng Panginoon. Ngayon nga, sabi ko, hindi na ako magtuturo, mga kapatid. Labang guys, sa pagsubok, hindi nakalagpas na tayo, mga kapatid. 4 na taon na tayo nakalagpas na. Ngayon, mga kapatid ko, hallelujah. Ang pagpapala ng Panginoon, dapat tamasahin lang, mga kapatid ko, na iglesia ng Panginoon. Pero may kondisyon yun. Ano ang kondisyon ng mga pagpapala ito, mga kapatid? Hallelujah. Sumunod lang tayo sa lahat ng alatuntunin ng Panginoon dahil sa bawat pagsunod natin sa Kanyang mga salita, ang blessing ng Panginoon sumusunod din sa bawat isa sa atin. Amen! Hallelujah. Iyon importante. Hallelujah. Kaya nga ngayon, mga kapatid, Nemit, anyo amin. Gusto nyo yung kotse mo? Order kayo sa Indesit. Oo. Kaya magulog kayo. Gusto yung motor? Order kayo. Totoo yun. Bakit? We're so blessed by God. Naniniwala ko, mga kapatid, ang pagpapala galing sa Panginoon. The blessing of the Lord, it make it rich and he has no sorrow out of it. Pero mo, mga kapatid, pinagpala ka, malungkot ka? Mayroon bang pinagpala na nalulungkot? Daming blessing daw, mga kapatid, pero nalulungkot. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay. Hindi yung pagpapala, mga kapatid, baka pagpapalo yun. Kasi ang pagpapala nagpapasaya. Amen. Enjoy pag may time. Amen. Nagpapasaya ang blessing ng Panginoon. Hindi pwede kang malungkot, mga kapatid. Gaano man ito kalaki, gaano man ito kaliit, mga kapatid ko. Pag pagpapala galing sa Panginoon, nagpapasaya ito, mga kapatid ko, sa buhay ng isang tao. Everybody say amen. Hallelujah. Yun yung importante, mga kapatid. Kaya nga tayo ngayon, mga kapatid ko, binibless tayo ng Panginoon. Sa susunod na buwan, meron kang anong gusto mong bigas, yung 55, 1 kilo. Meron ba bigas 55? Ay, sa akin, 65 yun eh. Kulay pula. Kaya lang, ang hirap kainin. Matigas. Buti pa yung 39, makain ko pa. Na walang ulam-ulam. Yung sa akin, mga kapatid, sa totoo lang, ang hirap kainin, mga kapatid, kailangan mo maraming ulam eh. Ang sa ulam. Kasi ganyan lang yung kanin, yung ulam mo, mga kapatid ko, ganda bukal. Ganda bukal ba yung tama? Bakit marami? O marami. Kasi ang hirap kainin, mga kapatid ko, ng bigas sa 65, ay sa 40 na lang tayo. Next month, mayroon tayong rasyon, mga kapatid. Dito natin patutunayan yung sinabi ng Bible na sa mga anak ng Diyos, pwedeng bumili ng pagkain na walang pera. Yes, amen. Ano na pumalang pa? Amen. Ayaw mo ata eh. Ha? Yung tindahan doon sa Muson, malapit na maging kooperatiba yun. Dito maglalagay ulit tayo ng kooperatiba. Para meron na tayong madaingan. Pagka emergency, naubusan talaga ng datong, kahit maglakad ka rito, maglakad lang kayo, taga saan man kayo, lakad lang, punta dito, meron ng supply, mga kapatid. Hindi ka na mahirapan, kahit naglakad ka, at least may bit-bit kang pagpapala ng Diyos na buhay. Hindi halata yung wala kang pamasahe. May bitbit kang grocery, may bitbit kang bigas, pasan-pasan ka ngayon, uwi ka ngayon ng Villa Flor. Ay, walang problema yun. Bakit? Masaya ka pa rin. Bakit? Bili mo, gali akong SM. SM, St. Francis at Muson. Amen? Yun yung blessing ng Panginoon. Bakit? Basta sumunod lang tayo, mamuhay lang tayo ng may kabanalan, mamuhay lang tayo sa katwiran ng Panginoon, para tayo, hallelujah, pagpalain ng Diyos na buhay sa layuning ito. Dahil ito'y para sa atin bilang membro ng iglesia ng ating mahal na Panginoon. Amen? Amen. Amen. Pagbibigyan ko kayo ng isang buwan, pumatin kayo sa mga church yan, kung mayroon pa nagplano ng ganito. Lagi.
Oh, walang pa ganun. Oh. Amen. Dito hindi eh. Ha? Ang dami yung sa inyo eh. Sa amin, ganun lang oh, 3 lang eh. Ang tagal pa. Oh. Diba? Diba? Magkaiyakan pa tayo. Hello? Hindi, totoo yun mga kapatid. Pero ang kabutihan mga kapatid ko, nananatili na ang biyaya ng Panginoon binubuhusan sa iglesia ng Panginoon. Paplano ba tayo ng mga ganito mga kapatid ko, hindi ito kalooban ng Panginoon. Kaya gusto natin, sa next year nga, tanggapin na natin yung isang sangla sa Pangasinan mga kapatid na 2 hektaryang palabigasan, palayan. Palayan mga kapatid. Siyempre pag may palay, may bigas, kaya palabigasan yun mga kapatid ko natin. Para supply yun sa MGCF mga kapatid. 2 hektarya yun, in God's will, makuha natin yun, sinasangla lang ng 50,000. Nako, maliit lang yung 50,000. Oh, mayroong 100 sacks daw mga kapatid ko, kada ani. O kahit yung 50 na lang sa atin, 50 yung sa Tagagawa. Pero mo 50 kaban mga kapatid every 3 months, abay sigurado masuportahan na tayong lahat mga kapatid. Wala nang magugutom na MGCF members mga kapatid. Dahil yun ang plano ng Diyos sa buhay. Pero ang condition, alam, may condition sa lahat ng bagay. Every rules, there is an exemption. Ha? Ang exemption dito, kailangan, pag hindi ka magsimba, hindi pwede. Yes, amen. Pag hindi ka maging member ng MGCF, hindi pwede. Yes. Kasi parang nga sa membro yun eh. Tulong-tulong tayo. Yes, amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. In July, magdadala na rito ng bigas. Amen. Order na lang kayo, ma'am. Purihin ang ating Panginoon. Yes, amen. Ha? Yan yung kabutihan ng ating Panginoon. Gusto nyo, 45, 46, 50, o 65 ba? Sige. Walang problema, dadalhin dito mga kapatid. Sabi lang, Pastor, ang hirap yan, yung biyahe-biyahe. Naku, walang mahirap sa Diyos. Yes. Meron bang mahirap sa Diyos, mga kapatid? Pagka nagkakaisa, mga kapatid. Abay, ang mahirap na naman, yung isa nagreklamo, yung isa nagreklamo. Basta din mo to, ayoko nga, mabigat eh. Ayun, wala na. Wala talaga mangyari. Pero kung lahat magpapasanan daw lahat ng kabigatan, mga kapatid. Yes, Sabi ng Bible, magpapasan ng kabigatan lahat. Oo lang ng oo, mga kapatid ko. Ay sigurado, nagtatagumpay talaga iglesia ng ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Pang-apat, mga kapatid. 5, 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Ayan, ito yung isang napakaganda na katangian ng Panginoon. Yes. Mapapala daw ang nagugutom at nauuhaw sa katwiran. Wala silang ibang hinahangad, hallelujah, kundi katwiran ng Diyos. Yes. Sukdulan mang mahirapan siya. Yes. Ang magagawa ng Diyos, dapat Amen. ito ang hinahangad. Amen. Ang mga leaders, dapat ito rin ang hinahangad. Puro katwiran ng Diyos palagi. Pagka ang leaders, mga kapatid ko, hallelujah, pag dumating na yung hunger, mga kapatid, dito, talo na. Pag gutom na, pagod na pastor, tubo na ako. Pero kung isipin mo, righteousness palagi, mga kapatid, pupunuan ka ng Panginoon. Mapapala daw ang tao na nagugutom at nauuhaw sa katwiran niya sapagkat siya ay pupunuan ng Diyos. Yes, amen. Dadagdagan ka, mga kapatid ko ng Diyos. Ano mang katayuan mo ngayon, naghahangad ka pa, mga kapatid ko, para maluwalhati ang Panginoon, mabigyan ng kaluguran ng Panginoon. Lahat ng iniisip mong problema, lahat ng kabigatan mo, alisin ng Panginoon at ang ipapalit ng Panginoon sa iyo ay yung katwiran niya ang masusunod sa buhay mo. At pagkatwiran niya ang masusunod sa buhay mo, sasaya ang buhay mo. Ewan ko ba, napakaraming tao, mga kapatid, walang pakialam sa Diyos, samantalang ang source ng pagpapala nasa Diyos. Yes, totoo yan. Kung ako alam ko na ang source ng pagpapala nasa Diyos, mga kapatid, ay maging aktibo ako para sa Panginoon. Yes. Bakit? Mauhaw ako, dapat magutom ako. Yes, yes. Naghangad pa ako, nakakain ako, pero nagutom pa ako, Lord. Gusto ko pa, Panginoon. Gusto ko pa dagdagan, Panginoon. Hallelujah, mga natutunan ko. Gusto ko pa, Panginoon. Hallelujah, makapag-serve sa'yo. Gusto ko pa, Panginoon, na gawin ang lahat ng bagay na pinapagawa ko, Panginoon. Yes. At mangyayari lang ito, mga kapatid ko, lahat tayo susunod sa idea ng ating Panginoon. Yes. Makinig tayo, willing tayo na makinig, mga kapatid, willing tayong gumawa, willing tayong sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah.
mangyayari ang lahat ng ito. Yung kagutuman natin sa katwiran ng Panginoon, mapapawi ito at pupunan ito ng mga blessing ng ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Amen? Amen. Promise yan. Promise ng Diyos yan, mga kapatid. Hallelujah. Everybody say amen. Hallelujah. Ito yon, pang-ilan na mga kapatid, 4 na yung personalidad ng Panginoon na gustong mangyari ng Panginoon sa iglesia. Ano yung una mga kapatid? Poor in spirit, meek mga kapatid ko. Ano pa yung isa? Hallelujah. Hunger and thirst for righteousness. Ito mga kapatid, hallelujah. Sa verse 7, ito. Tapusin natin to ng mga ilang minuto pa. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Ayan. Yun yung isa. Marunong tayong mahabag. Marunong tayong maawa, mga kapatid. Marunong tayong mintindi, mga kapatid ko. Marunong tayong mintindi sa pangangailangan din ng iba. Hallelujah. Ano man yung give and take relationship, mga kapatid. Yun yung importante ngayon sa panahon ito. Everybody say amen. May awa ka, may habag ka, mga kapatid. Ano bang, kung minsan, mga kapatid ko, hallelujah, yung kahabagan na ito, mga kapatid, hindi na ipapakita. Ang kahabagan, kasama rito ang pagpapatawad. Ang kahabagan, mga kapatid ko, talagang ina-underestimate lang, mga kapatid ko, yung mga problems. Ang kahabagan, mga kapatid, hallelujah, handa, mga kapatid ko, na ipaglaban ito sa kanilang buhay. Ang Panginoon, talagang mahabagin eh. Nakita niya yung pilay, pinagaling niya. Nakita niya si Lazaro namatay, binuha niya. Nakita niya ang bulag, mga kapatid ko. Nakita lahat dahil mahabagin siya, mga kapatid. Hindi mo natin magawa yung bumuhay ng patay. Hindi mo natin magawa, mga kapatid ko, na ang bulag makakakita, mga kapatid, sa ating pananalangin. Hallelujah. Pero meron tayong kahabagan na nasa ating puso na itinuturo sa atin ng Panginoon sa ibang anggulo ng ating mga buhay. Everybody say amen. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Kailangan lang daw natin, mga kapatid ko, marikognisa na ang Diyos ay mayroong magagawa sa atin. Everybody say amen. Mari ba natin palampakan ang ating Panginoon, mga kapatid? Blessed, verse 8, are the pure in heart, for they will see God. Malinis sa puso, isa pa itong aspeto na personalidad ng Panginoon, mga kapatid. Kaya nga siya, mga kapatid ko, righteous talaga eh. Ang pamumuhay ng ating Panginoon, mga kapatid, ipinamuhay talaga niya ang katwiran, mga kapatid ko, na nagsuko sa Kanya. Kaya nga, malinis ang Kanyang puso, mga kapatid. Hallelujah, wala siyang anumang masama. Inaalis niya lahat ng masamang nangyari sa Kanyang buhay. Inaalis niya lahat, mga kapatid ko, yung bangungot nangyari sa Kanyang buhay. Ang pure in heart, hindi nagtatanim ng sama ng loob, hindi nagtatanim ng galit, mga kapatid, sa puso, kundi siya, mga kapatid ko, ang tagapamagitan, mediator siya para sa kapayapaan. Amen! Kaya ba natin maging tagapamagitan? Kaya ba natin linisin ang ating puso? Oh, pastor, pero, pero, wag na pero. Wala nang pero. Paro-paro meron, pero wala. Pastor, kaya ko magpatawad, pero yung ginawa niya, hindi ko talaga makalimutan eh. Grabe talaga. Kaya, ayaw ko pastor. Hindi pure ang heart. Hello? Amen. Diba, lumaya na tayo? Oo, nakalaya na tayo. Parang katulad nung nagtanong sa isang pastor, Pastor! Sabi niya, paano ko ba mapapatawad yung taong gumawa sa akin ng kasamaan? Paano ko siya mapapatawad? Dahil sabi mo, kailangan maging pure in heart. Hallelujah. Simple lang. Kaya mo naman talagang mapapatawad kung alisin mo talaga yung sama ng loob mo sa puso. Kaya mo alisin yun, mga kapatid. Hanggat nandyan niya ang sama ng loob, mangingitlog yan. Pag nakita mo yung tao, magagalit ka. Yung mata mo, mga kapatid ko, talaga nung umiikot yun. Pero hanggat hindi mo naalis yan, hindi magiging pure ang puso. Amen. Amen. Tingnan mo ang Panginoon. Ang Panginoon, diba? Pure ang heart ng ating Panginoon. Bakit? Sinaksak siya. Nilagyan siya ng koronang tinik. Tao pinag-usapan natin, ha? Hindi natin pinag-usapan yung pagka-Diyos siya, yung tao. Sinaksak siya. Pinako siya. Anong sabi niya? Ama, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang